channel ng Joy in the Spirit of the Lord, malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Ngayon po ay ikalawang linggo ng karaniwang panahon at sa Pilipinas ay pistahan ng Santo Niño, ang banal na sanggol. Ang ating pangunahing tagapagdiwang sa hapon ito ay si Reverendo Padre Peter Cabral, at ang ating pangunahing tagapagtaguyod ng ating misa ay ang pamilya Becodo, Fuentes, and Cox. Samahan po natin sa pagkasalamat ang ating mga kapatid na sina Henry Becodo, Neil Fuentes, at Pauline Cox. Para sa kaloob na buhay sina Pauline Cox, Neil Fuentes, Noel Fuentes, Henry Becodo, Joanna Manalad, Cheryl Medina, Arlene Flores, Desiree Hapitana, Sarah Manalad, Gigi Sabasa, Danny Backup, and Karina Cox. Samahan din natin sa panalangin sa kanilang tanging intensyon sina Alidio Becodo family, Fuentes Santos family, Ignacio Cox family, Thelma Andres, Karina Sabasa, Danny Bata, Arlene Flores, at si Dina Di Castro. Atin ding alalahanin ang ating mga limao na sina Lita Miran, Neftali Sabasa, Lourdes Benjamin Love, Sandra Sman, Luisa Victorio, Nena Rute, Noel Fuentes, Lilibet Ignacio, Ken Kerr, and Jeon Zurin. Magsitayo mo lahat para sa orasyon. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. Narito ang alipin ng Panginoon. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, nagdala ang pagmamasalan, kayo ang pagmamasalan. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Samahan ko natin ang koro sa pambungad na awit.
iniinhan po natin na tayo bahagi sa kanyang banal na misyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, nakikipon bilang pag-anak ng Diyos ngayong kapistahan ng Santo Domingo. Dahil humiling sa Diyos ng kanyang pagkakatao upang may handog natin ang Eucharistiyang ito ng may malinis na kalooban. Panginoon Jesus, ang kaharian mo ay patapat at tuwinang payapa. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon Jesus, napalit pa upang makibahagi sa kahinaan ng aming pagkatao. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon Jesus, nais mong palagin sa iyo ang kabataan. Panginoon
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang langit at lupa ay pinamamahalaan. Digin mo ang pagluhod ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat at pakinggan natin ang mga pagbasa. Sinabi sa akin ng Panginoon, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadalikayin ng mga tao. Bago pa ako pangalan, ay hinaan ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang pituloy ang mga ngalat ng mga Israel at siya'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa kanyang nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa inyo. Bukod sa papanumbalik sa mga Israel, na labi ay gagawin kitang panglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parang mula'y purihin ng tugtuging maalindo.
Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na si Sosthenes sa simbahang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasama ng hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon iyon, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang sanghigit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos nakikilala noon, bagamat ako'y nataritong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatutuhanan ko anak ng Diyos." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang pinaka-gitna ng paghasa
pinaka-tema ng pagbasa ay isang pagpalaala sa ating lahat. To live like the Lamb of God. Pagpapaalaala sa ating lahat na kung kikilalanin po natin ang mahal na poong Santo Niño na ibinigay sa atin noong Pasko, dapat makikita natin sa Kanya ang dahilan ng pagpapadala ng Amang Diyos sa atin, ang misyon ng ating Panginoong Hesus para sa sanlibutan. At kung makikita natin ang misyon ng mahal na poong Santo Niño, ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayon, tayo na nakakita sa Kanya ay magkaroon ng lakas ng loob na katulad ni San Juan Bautista na ipakilala siya, ituro siya, ipahayag siya sa buong sanlibutan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito po ang pagtawag sa ating pagtawag na tayo po ay may responsibilidad. Tayo po ay may pananagutan upang magpatotoo na ang mahal na poong Santo Niño ay isang anak ng Diyos. Ipinakikilala natin sa buong sanlibutan, siya ang ating tagapagligtas. At ipinahayag natin sa buong sambayanan ng mahal na poong Santo Niño, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, kalimitan ang nakikita nating tradisyon, lalong-lalo na po sa Pilipinas. Ang tradisyon na ginagawa nating pagpaparangal sa mga lapong Santo Niño, magkaroon tayo ng mahal na poong Santo Niño at mamaruan po natin. Ilalagay natin sa altar bilang debosyon natin. Mga kapatid, ang pagparito po ng mahal na poong Santo Niño ay hindi para lamang tayo magkaroon ng debosyon. Ang pagparito ng mahal na poong Santo Niño, makamit natin ang layunin ng kanyang pagdating, na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating kasalanan. Si San Juan Bautista, nakita natin isang napakalaking halimbawa para sa atin. He does not simply know about Jesus. He knows Him deeply. He has watched Him. He listened to Him. He prayed with Him. And He waited for Him. He recognizes mahal na poong Santo Niño because of His relationship with God. Nagkaroon po siya ng magandang kaugnayan sa ating Diyos na nagpahanda sa Kanya para makilala niya ang mahal na poong Santo Niño. Sinasabi po dito ang isang napakahalagang panuntunan. The first principle that we must embrace is we have to know Him. To build a beautiful relationship with Santo Niño, we have really to know Him well by listening to His words, by embracing His mission, and by showing Him as a testament bilang witnesses. Ipakilala natin siya sa buong sanlibutan. Sinasabi po dito na those who are called must gradually take on the identity of the one who calls. Kaya nga, mga kapatid, tayo po lahat ay tinawag. At sapagkat tayo po lahat ay tinawag ng Diyos,
ng mahal kong Santo Niño, sapagkat siya ang tumatawag po sa atin upang maging bahagi tayo ng misyon na kanyang sinimulan. Ano yung misyon? Ipakilala siya. Kung tayo po ay ama, tatay at nanay ng isang pamilya, layunin na ang ating responsibilidad ay ipakilala ang mahal po Santo Niño sa ating mga anak. Pakilala siya ang ating tagapagligtas. Ipakilala siya na bahagi ng ating pamilya. Hindi lamang bigyan ng demosyon, kundi magkaroon tayo ng paniniwala na tayo tinawag. Katulad din sa Juan Bautista, na ipakilala siya sa buong sanlibutan. Kaya nga, sa araw na ito, mga kapatid, if we are to become true witnesses of mahal na po Santo Niño, we must look at Him as the Lamb of God. We must have a clear understanding of who He is, so that we can live a true relationship with Him. Kaya, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa atin ay upang tayo ko'y matauhan. Matauhan tayo na tayo ko'y bahagi ng kanyang misyon. First, we are to begin by knowing Him, Jesus, Santo Niño, the Lamb of God, in a very personal manner. And we have to grow by seeing Him more clearly in the way we worship, in the way we pray, and in the way we serve one another. And we must have the heart to testify to His presence in our world today. Jesus Himself, ang mahal kong Santo Niño, ay nagpapaalaala sa atin na tayo po ay pinagkatiwalaan niya ng isang banal na layunin. Ito ang ating misyon sa sanlibutan. That when we commit ourselves to this mission, when we commit ourselves to grow in faith and engage in the life of the church, we allow God to make us His partner in the mission, to shape us into powerful living witnesses of His presence. Yung response, ang tugon po natin, ang ating pagmamahal sa Kanya, ang ating presensya, ang ating paglilingkod. Yan po ang tunay na personal testimony na tunay na ang Diyos ay sumasa atin. And through you, right here, right now, Christ, the Santo Niño, the Lamb of God, is made visible to the world today. Amen. Magsitayo tayo lahat, sabay-sabay kumay natin darasalin ang panalangin po na pananampalataya. Sabay-sabay natin dasalin. Sumasampalataya sa Diyos Ama at Panginoon sa lahat, na may kawalan ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. nagkatawag ka ng Espiritu Santo, pinanganak sa kapatid ni pinagpakasal ko sa Pilato, ipinag sa krus sa matay pinilipin, nanas sa pinagawa na alimaw, gamay at araw ng may pagpuli, umakyat sa langit, nalulugtog sa ating Diyos Ama at Panginoon sa lahat, doon
Nawa ang buong simbahan sa pamumuno ng Santo Papa, ang mga obispo at mga pari at para sa natatakal na pagkalinga sa ating kabataan, manalangin tayo sa Panginoon. Nawa lahat ng guro at ang mga nasa media ay makatulong sa pagtitintag sa ating kabataan ng mga tunay na pagpapahalaga at makaganyak sa kanilang sa buhay ng mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa, lumago ang ating mga kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pakinggan mo kami. Nawa, alagaan ng lahat ng magulang ang kanilang mga anak tulad ng pag-aalaga ni Maria at Jose kay Jesus at tulutan ng mga magulang nila silang maging mabubuting mamamayan at mga masigasig sa kasapit ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng deboto ng Santo Niño, nawa ang kanilang debosyon sa Santo Niño ay maging patuloy na inspirasyon para lumago ang pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pakinggan mo kami. Para sa mga taong tagapagtaguyod ng isang ito at sa bawat petisyon at intensyon na nakatalagak sa ating aklat ng panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pakinggan mo kami. Tahimik natin panalangin ang ating mga pasariling kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pakinggan mo kami. Ang manaming ikaw, sa pagdiriwan namin sa kapistahan ng banal at sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang pag-aari at ang kinantangyang kapatawaran ay pakinabangan naman sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo at sa walang hanggan.
upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. O Diyos kong minamahal, kasalanan ko yung grasa at linisin mo yung puso. Magsitayo po ang lahat. Mananangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay palugan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon itong pagkakahari sa iyong mga kamay sa kamurihan niya at karangan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo marapat na galhin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng pag-iiral ay iyong likhain. Siya ay sinubog mo para kami sa gitip palayanin. Kaya siya ay pinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang pinagtutuho sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inakbo niyang sundin ang loob mo at kamtiin ang sambayanan banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunod sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiulit po ang lahat. Pamanaming banal, ikaw ang mukha ng kanang kapanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Bago niya pinag-iisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ang kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang itangko sa kapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa ito at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin."
Ipagbutihin natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Sinasamo namin kami magsasalo-salo na katawan ng Dugo ni Kristo ay mapagluwad sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, nagkapit mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa bigilyo na aming Santo Papa at ni William na aming Obispo alam na ng kaparian. Alalahanin muli ang aming mga kapatid na nanulay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at magkaliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paging napating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostolog ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararating mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa tagbiling na nagagaling na utos at tunay na Jesus na Panginoon natin at Diyos. O Panginoon natin mawitin ang panalangin siguro sa atin. Amen.
sa Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakatsa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay ayaw na ako. Ipagsanggalan ng mga ayon sa katawanan ng Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagpupulin at magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsipog muna lahat para sa ilang mga kapatid. We thank everyone for joining us in celebrating our monthly Filipino Mass. We also would like to thank Father Pete Litoral for his faithful service as our presider for our monthly Filipino Mass. Just as we also would like to thank the leaders, sponsors, offerers, Eucharistic ministers, altar servers, and of course our JITS choir. As the Holy Week is approaching, the Joy in the Spirit Prayer Community have yearly devotions like the Pabasa ng Pasyon, Visita Iglesia, and pilgrimage to the Franciscan Monastery in Washington, D.C. We invite everyone to please join us, and please see any JITS member for more information on that. And I'd like to, as early as now, remind everyone that in May, we will once again have our Flores de Maria, and we are calling on our ladies' participation in that. Please contact Luz or any JITS member for details. Our next Filipino Mass, ang Misa ng Sambayanan, will be on February 15th. Please bring your family and friends, and more friends, invite them to our Mass so we can all celebrate together. Please join us in our weekly prayer meeting and healing service every Sunday between 5 to 8 p.m., except of course during the third Sunday, here at St. John's the Evangelist Gathering Space. And talking of the gathering space, please join us after Mass for a small sound salve. We will now have Father Pete bless our Santo Niño. Ngayon, papasasan po natin ulit magawa ng lahat ay ito ay nagsasanan. Sa kapisahan ito po ng mahal po sa Santo Niño, hilingin natin ang pagpapala ng langit na bawat isa sa atin na may debosyon ng mahal na po sa Santo Niño ay maging katulad din ng Juan Bautista na handang ituro ang mahal na po sa Santo Niño sa ating mga kapatid, sa inyong mga anak, sa mga kaibigan at sa buong sambayanan. Magsitayo kayo na. Sumayin niyo ang Panginoon. Ama na may makapangyarihan, may likha ng langit at lupa. Noong iyong ipinagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang maging aming manunugos, niloob niya ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Hinihiling namin iyong pasasan ang lahat ng mga ama at lolong na itipon sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Pagkalooban ninyo po sila ng lakas, buhat sa inyong banal na Espiritu upang kanilang mahalin na may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa upang kanilang maitaguyod na may pagkatiyaga ang kanilang pamilya at upang sila ay maging buwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ama, amin din inaalaala ang lahat ng mga ama naghahanap buhay sa bansang ito, sa iba't ibang bansa at sa aming sariling bansa upang kanilang matustusan ang mga pangarap-araw na pangailangan ng kanilang pamilya. Manatili naman silang tapat sa kanilang mga sinampuyan, sinumpang pananagutan sa sakramento ng kasal. Iadya ko po sila sa mga uri ng sakuna
at karamdaman sa pangangatawan. Sumahalap po ang Santo Niño. Pagpalain niyo po ang mga tao may debosyon sa iyo. Hinihiling namin na ang presensya mo sa kanilang tahanan ay magbigay sa kanila ng malakas na pananampalataya at magbigay sila ng magandang tuwaran upang katulad ni San Juan Bautista, ikaw ay maituro nila sa lahat ng mga tao sa kanilang nasasakupan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At inaayahan ko lahat ng mga birthday celebrants at saka yung wedding anniversaries to come to the front for a special blessing. Those who are celebrating their birthday this month of January, those who are celebrating wedding anniversary, may now come to the front for special blessing. At inaayahan po yung lahat ng mga nakaupo na tulungan po niyo ako ipagdasal ang mga tao. Itaas po natin ang ating kamay, tanda ng ating pakikisa na manalangin tayo sa ating mga Diyos upang ang biyaya ng langit ay manhari sa kanila. Lalo-lalo na po ang ating mga kapatid na may sakit, na sana'y magkaroon sila ng kalunasan sa kanilang mga karamdaman. Makapangyarihan ng Ama, sa kapistahan ito ng mahal na po Santo Niño, kami tumatawag sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Humihiling kami sa iyo na sana'y patawarin mo ang mga kasalanan ng aming mga kapatid na naririto at bigyan mo sila ng mga pagpapala ng langit upang ang biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa kanila ay tunay na magbuhay, na ang buhay na kanilang tinatamasa ay magpaalaala sa kanila ng iyong kagandahang loob, ng iyong pagmamahal sa kanila. Gayun din ang mga nagdiriwang ng kanilang kasal, na sana'y pagpapalain mo po ang kanilang pagkakaisa at pagpalain mo ang kanilang pamilya sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Happy birthday and happy anniversary.